paghahanda sa nalalapit na 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, ating pag-uusapan kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Magandang tanghali po, Director. Magandang tanghali po at sa lahat po na ating taga-subaybay, magandang tanghali po. Salamat po at nandito po kayo ngayon sa aming programa in person. We really appreciate it. Sir, ano po ang mga huling paghahanda ng COMELEC hinggil dito sa nalalapit na campaign period ng Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa taong ito? Tama po Ma'am Nina, no? Sa ngayon po ay sumusulong na ang deployment ng ating mga balota, kasama na po ang mga election returns, pati na rin po yung indelible ink natin. Matatapos po ang aming pag-ship at deployment ng mga ito by October 20 at ang pinakahuli po ang pagpapadala namin ay ang National Capital Region dahil pinakamalapit. At nasabi ko nga rin po na 2 araw na lang bago po mag-start ang ating campaign period. Ito na po yung tinututukan natin ngayon para po yung ating mga kandidato ay tumupad sa mga alituntuning panghalalan at yung ating mga kababayan naman po ay mapatuloy sa pagbabantay sa kanilang mga kandidato. Yun nga, Director John Rex, nabanggit nyo na pasimula na ang ating campaign period para po sa kaalaman naman ng ating mga kababayan. Ngayong campaign period po, ano po ba yung mga pinagbabawal during the campaign period? Ano po yung mga sanctions o parusa na kakakibat po nito? Opo, unahin po natin dun sa allowable o lawful campaign materials. Ano? Ito lamang po ay magsisimula sa ating mga leaflets or flyers, polyetos na hindi dapat lalaki sa 8.5 by 14 inches. Yung pong ating mga posters ay hindi dapat lalampas sa sukat ng 2 feet by 3 feet. At yun naman pong ating mga banners or streamers na gagamitin sa mga rallies, motorcades, headquarters, hindi dapat lalampas sa 3 feet by 8 feet. Nakapaskil na rin po sa aming official Facebook page, pati na rin po sa COMELEC website, ang mga common poster area. Kasi po dapat po dalawa yung titignan lagi dito. Compliance po sa sukat at ikalawa yung paglalagyan. Ang pwede lamang po kasing dinesignate natin common poster area, mga pampublikong lugar na itinalaga bilang kung saan talaga magkakabit. Yung iba pong pampublikong lugar, poste, puno, mga pag-aari ng pamahalaan, bawal po yan. Dahil pag yan po ay ginawa nila, makakasuhan po namin sila ng election offense for illegal campaigning. Sa mga pribadong bahay po, pag-aari, pwede naman po yan. Pero dalawang bagay ang kanilang dapat susundin. Una, yung sukat. Dapat kahit po pribadong pag-aarian, tumugon sila at sumunod sa sukat. At ikalawa, kailangan may permiso po ng ating mga may-ari ng lugar na yan. Ayun nga. At tungkol naman dito, paano kung walang permiso, sir, at sakaling gustong i-report ng owner ng isang property na nilagyan ng campaign material, yung kanyang bahay, na walang pahintulot, ano po ang proseso sa pagre-report nito at ano ang mga parusang maaaring ipataw sa kandidato? Ma'am Nina, kung natatanda po na pag-usapan natin noong nakaraan yung Task Force Anti-EPAL, sila rin po ay magiging Task Force Against Illegal Campaigning dahil po yung mga reklamo ng ating kababayan, whether sa sukat, sa pagkakalagay na walang pahintulot, paglalagay sa public places, ito po ay maaari nilang ireklamo sa kapareho pong contact details ng ating Task Force Anti-EPAL. Hindi po kinakailangan, Ma'am Nina, Yusek Edu, na kailangan formal na complaint pa. Ibigay lang saan nakita ito, sinong involved dito, saan nilagay, kailan matatagpuan. COMELEC po, gaya nung dati, ang kukuha ng ebidensya, COMELEC po ang magpapadala ng show cause order, COMELEC po ang magsasampa ng kaso kung kinakailangan. At pananatilihin po namin na anonymous at confidential ang inyong information. So wag muna nilang gagalawin, hayaan na muna nila at kayo ang magpipicture, kukuha ng evidence. Pwede na pong sila po ang kumuha ng picture at pwede na pong kumuha sila ng mga videos. Aatasan po namin ang aming election officers na pumunta sa lugar, kunin yung campaign material na yan bilang karagdagang ebidensya at ituloy po ang ating kaso. Alright, Director, paano naman po natin pinagtitibay sa COMELEC ang ating Operation Baklas? May parusa po bang kakarapin yung mga kandidato? Pwede po ba ma-disqualify ang mga yan for violation ng ating mga rules? Tama po, Yusek Edu, Ma'am Nina, no? Yung nabanggit ko po kanina na pangangalap ng ebidensya, wala po itong kapupuntahan kundi kaso. Unang kaso, petition for disqualification. Administrative po ito. Ano ang mangyayari? Pag sila dinisqualify namin, tanggal po sila sa listahan ng kandidato. Kung kami po ay makatapos ng desisyon bago maghalalan, hindi na po sila mabobotohan. Kung mabotohan man sila, ide-declare po namin na stray votes ito. At kung ang desisyon po ay umabot na tapos ng halalan, maaring manalo sila at makaupo. Sabi ko nga po na nakaraan, governor, vice governor, mga mayor, napapababa po ng COMELEC, lalo po namin kayang pababayin sila sa pwesto. Pero hindi po kami humihinto dito. Sabi nga po namin, may kapatid ito yung criminal offense. Dahil po ang paglabag sa Section 80, lumalabag sa Section 68, lumalabag din po sa Section 262 ng Omnibus Election Code. Ano ang parusa pag ikaw ay napatunayan, pag nasampa namin ang kaso sa Regional Trial Court? Dininig doon, nakonvict ka doon, ang parusa pagkakakulong ng 1 to 6 years. Pagkakatanggal ng karapatang bumoto at ang pinakamigat, for perpetual disqualification to hold public office.
Sir, kailan po ba isasagawa ang Operation Baklas? Makakaasa po bang taong bayan na wala ng bakas ng kampanya pagdating ng halalan? Tama po kayo dahil nga po mula po nung pumasok ang election period, araw-araw po na nagbabaklas kami. Hindi man po namin ina-announce pero ito na po ang gagawin namin. Pero meron po kaming konting special para maramdaman talaga ng ating mga kandidato. No? On October 20 and October 27, 2 Fridays po ito, magne-nationwide baklas po kami. Sama-sama po at sabay-sabay na babaklasin ng COMELEC, ng PNP, ng AP, DPWH, MMDA, lahat po ng kasama namin. Magbabaklas po kami at again, saan po pupunta ito? Pagkakasampa ng 2 kaso, petition for disqualification at kaso para sa election offense. Okay, meron po kayong mga paalala, sir, bago tayo magpaalam na nais ninyong ibigay sa lahat ng mga botante na nakatutok sa ating programa ngayon. Sa ating po mga kababayan, doon po sa mahigit 6,000 ng complaints po na naipadala ninyo po sa amin. Tama po yun. 6,000 po na mahigit ang naipadala nyo. Lahat po yan ay action na ng COMELEC at kami po buong puso nagpapasalamat sa inyo. At sa ating mga kandidato po, kung makikita ninyo, hindi na po COMELEC lang ang nagbabantay sa inyo. Ang inyo pong kapitbahay, kabarangay, lahat po ng ating kababayan ay binabantayan kayo. Kaya sana po sumunod kayo sa batas dahil paulit-ulit po kami sa pagpapaalala sa ating kababayan. Yung kandidatong hindi marunong sumunod sa batas ay huwag po nating dapat iboto. Yan, maraming salamat po sa inyong oras. Always a pleasure. Director John Rex Laudiang po ang tagapagsalita ng COMELEC. Paano ba yan, Yusek Ed? Mga kababayan, 69 days na lang, Pasko na. Oh. At dito nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa DSWD, ako po si Yusek Edu Punay. Ako si Nina Corpus. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.